So ito mga kabanat, no, sa pag-resume ng Congress hearing, itong patungkol sa war on drug ni President Duterte, ngayon ay medyo na umatin itong si Grijaldo, no? Umatin sa Kongreso. Ngayon medyo uminit ang ulo ni Barbers dito mga kabanat, no? Sabi niya nga dito mo ilabas yung tapang mo. Sa Senado, ang tapang-tapang mo doon. Kasi may kaugnayan ito, ang mga tanong nila, may kaugnayan ito sa sinumpaang salaysay ni, sinumpaang affidavit ni, o salaysay, same lang naman. Sinumpaang affidavit ni Grijaldo doon sa Senate, patungkol doon sa sinabi niya na dalawang congressman nag-approach sa kanya doon sa loob ng isang kwarto para suportahan itong kay Garma na nagsasabi na mayroong reward system, di ba? Mayroon ganun. Ang problema dito kay Grijaldo mga kabanat, na mamaya may papanaw ko sa inyo na parang puro lang siya I invoke my right against in self-incrimination. Puro ganun na lang. Medyo hindi yan nalalabas yung talagang ano eh. Tapos itong si Barbers naman, sabi ni Barbers dito mo ilabas yung tapang mo. Tawagin mo mga kasama mo, no? No, ang tapang-tapang mo sa Congress, sa Senado dito, parang bahagbuntot ka. Parang gano'n na sinabi ni Barbers eh. Ang dapat dito, pinatawag niya si President Duterte, sinama niya dito, yun ang maganda sana eh. Kaso lang, medyo may mali din dito kay Grijaldo, medyo bahagbuntot siya eh. Kumbaga, tiklop talaga siya dito mga kabanat, no? Tiklop. So, ito panoorin niyo. Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang nakakabahala po doon sa bahagi po ninyo, Colonel Grijaldo, ay naibahagi po ninyo doon sa statement ninyo na meron pong dalawang miyembro ng mababang kapulungan ay di umano ay inudyok ka, kinausap ka at para pang tinatakot ka na magsabi ng mga bagay tungkol sa issue ng EJK sa Pilipinas. Tama po ba yun? Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay, but you have already stated your statement. So, puro invoke lang siya. Comsec, meron po ba tayong kopya nung affidavit ni Colonel Grijaldo? Your Honor, I apologize, we have not secured a copy of... But I think the very resourceful Chairman Akop will allow me to... Thank you very much. So, anyway, Colonel Grijaldo, meron po akong copy ng affidavit nyo. At ito naman po ay pinaninindigan po ninyo. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Maraming salamat. Dito po sa number 7 ng inyong sinumpang salaysay, sinabi po ninyo dito, when I entered the end room, I saw two lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we were going to talk about. And I said that I do not know. Number 8, after a while, Congressman Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on the right side. Then Congressman Abante entered the room and sat on the far end, chair on my right. Far end, chair on my right. One of the lawyers of Colonel Garma stood at my back. Your Honor, I would stand by my statement Okay, in the so Senate I would under oath, Your Honor,
and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. What is the point of I don't see any reason why our guest it keeps on invoking his right against self-incrimination. I was not asking him anything incriminating. He was just merely reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our resource person may impress upon the public that we are here to corner him and to incriminate him. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's not right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ng message na pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaanggulo natin siya dito. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think his invitation to the Senate was to discuss about EJK and illegal drugs. And nowhere in his affidavit did he mention anything about illegal drugs and EJK. He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. And as a result, attempting to degrade the integrity of the Quadcom. So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our policemen. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. Mr. Chair. And Mr. Chairman, along the line of Congressman Adjong, I don't think it's incriminating because number made in your affidavit. And the questions that DSJJ is asking is whether you confirm those statements that you stipulated in your affidavit. Dahil affidavit, pinirmahan mo yun, there's nothing incriminating no, dun sa tanong ni Congressman J.J. Suarez. So please, answer appropriately the questions being asked by the members. Congressman Acop? Mr. Chair, may we ask the resource person the basis why he is invoking his right against self-incrimination? Yeah, please answer. What is the basis of you invoking the right against self-incrimination? Police colonel ka, investigador ka dati. You know the basic rudiments of investigation. Alam mo dapat kung kailan i-invoke yung right against self-incrimination. Di po ba? Kasi nagko-conduct ka ng investigation eh. Now, may I know your legal basis why you are invoking your right against self-incrimination? Mr. Chair, if you cannot provide any basis, I think I agree with the Honorable Adjong that he should not invoke that right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I share the sentiment of Congressman Acop. If indeed the resource person cannot explain to this committee why he is invoking his right against self-incriminations in reply or in response to the questions raised by DSJJ Suarez, then I would agree that the gentleman is out of order, and perhaps do you have a lawyer with you, Colonel Grijaldo? Nandito, may abogado ka ba? Would you like? Wala po, Your Honor. Do you want us to provide you a lawyer? No, Your Honor. Because your lawyer or lawyers that we can provide you will assist you on telling you what your rights are in this committee hearing.
So, gusto mo ba mag-provide kami ng abogado? No, Your Honor. So, you will answer and reply to the questions of the members. Now, DSJJ? Yes, are you- Mr. Chair, maybe another opportunity we can provide to the resource person. Colonel Grijaldo, kung kayo po ay hindi komportable dahil nga maraming nanonood at nasa publiko po ang hearing na ito, would you want or would you request for an executive session so that you can divulge the details and the truthfulness to the affidavit that you executed in the Senate hearing? No, Your Honor. Okay, so therefore we can proceed, Mr. Chair. please proceed. So, Colonel Grijaldo, matanong ko lang po, ano po ang nag-udyok sa'yo para i-execute tong affidavit na ito? Just I have said, Your Honor, during my opening statement in the Senate, it was Tuesday. We have a hearing here on Tuesday, and we ended up on the Wednesday on the event of the Typhoon Christine. And as I have said, I go back to my home, and dinibdib ko po yung nangyari sa akin, Your Honor. And I never told this to my wife that time for 2 days. Until such time on the Friday, I was informed by the PIHAW that I'll be attending a Senate hearing. So, naisabi ko dun sa asawa ko, Your Honor. And nag-a-argue pa kami kasi ayaw niya. Ako kasi gusto ko na may sabi. And sabi ko, we have to go on a Sunday Mass, and we need wisdom for this para mabigyan din tayo ng lakas ng loob para ma-resolve natin sa tayo kasi tayo nag-aaway. Nagkakaproblema. Hindi na rin kami nag-aano nun eh. So on the Sunday, it was on the gospel. Sabi ko, pakinggan natin kung ano man yung masabi ng gospel sa atin that day. And it was a great enlightenment and a wisdom na binigay sa akin, Your Honor. The gospel said that it's not all about the crown, but it is about the cross. It is not about the honor, but it's about the sacrifice. It's not being the first, but being the last. It's not being the great, but being the servant. Sabi ko sa asawa ko, bakit na ibigay sa atin to? We have to, and to sum up that, Your Honor, ang sinabi nung pare, sabi niya, it's not about the experience. Because yung experience kasi natin sa buhay, it may be limited to my decision. And it even give dun sa mga brothers natin na nakukulong. Hindi ko nga akalain na I would be the one also to experience that give dun sa mga brothers natin a Sunday for the PDLs. Ito sa Sunday for PDLs. Sabi ng pare, we have to give dun sa mga brothers natin na nakukulong. Hindi ko nga akalain na I would be the one also to experience that nung sinabi ng pare. So,
That's all, Your Honor. That is all that happened, Your Honor. Well, you know, oftentimes we need experiences to encourage us and to push us to search for the truth. So I hope this hearing is one of those experiences for you, Colonel Grijaldo. Dahil ang layunin lang naman po natin dito ay hanapin gaano man kahirap ang katotohanan. Yun lang naman po ang hangarin natin. Wala nang iba. At kaya nga po yung dalawa po nating kinatawan na binanggit mo sa affidavit mo ay pansamantalang tumayo at umalis bilang chairman just to show that we are fair in handling this very sensitive issue. Because you made serious accusations in your affidavit, Colonel Grijaldo. And if indeed enlightenment has happened to you when you executed this affidavit, and you mentioned that you stand by your affidavit, so let's test whether or not it is the truth, Colonel Grijaldo. Carefully developed over 3 decades by a University of Tokyo professor to be worn even by children. Presbyopia. Yes, Your Honor. Okay, As so- I have said, I will stand by. I am humbled by my experience, Your Honor. I'm with sure this, you're Your Honor, but Mr. Colonel Grijaldo, I you have will to stand by understand. with my statement You have to under understand oath one in thing. the Senate, Your You have Honor. to understand And I one would like thing to lang po. invoke my One right thing lang po. to self-incrimination, Your Opo, Honor. but you have to understand one thing, Colonel Grijaldo. Okay lang po yun kung para sa'yo. Ang problema ho, ang dami mong dinamay eh. Kung para sa'yo lang yun, hindi sana natin gagawing issue to eh. Ngunit ang idinamay mo dito ay mga taong walang kinalaman o mga inosente. Eh, paano naman po sila? Paano naman po yung mga karapatan nila? Paano naman po yung boses nila? Paano naman yung katotohanan nila? Hindi pa po natin sila pahahalagahan dahil panghahawakan lang natin yung sinabi mong enlightenment mo? But they have their own rights too, Colonel Grijaldo. So, Colonel Grijaldo, siguro wag na tayong paligoy-ligoy pa. With the permission of Mr. Chairman, Colonel Grijaldo, you made some serious accusations here. In fact, so serious that it was even carried by our media news for almost a week, 2 weeks. And because of your accusations, you've tarnished the very reputation and integrity of the committee and the House of Representatives. Things that I will not allow dahil ito pong posisyon na inuupuan namin, ay ito po ay posisyon ng tiwala na ipinagkaloob sa amin ng taong nagtitiwala sa amin. At kailanman hindi ako papayag na may mga tao na magdudungis at magtatapon ng kasinungalingan para sirain ang integridad ng trabaho ng House of Representatives at syempre ng komitibang ito. So Colonel Grijaldo, sinabi mo po dito sa inyong sinumpang salaysay that you were persuaded Your Honor, and you said ikaw naman, Colonel, ganito lang yan. Alangan namang walang insidente o mangyayari sa panahon na yon. I answered that I served as COP, Chief of Police in Mandaluyong during COVID-19 pandemic, and there were less crimes committed and we did not receive any reward from anyone. I added that we only receive funds as additional MOOE support fund for the Peace and Order Fund of the LGU. But dito po sa earlier part, sinabi mo that you're persuaded. Is this true, Colonel Grijaldo?
Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. That is out of order. Let it be of record that the statement made by this resource person is out of order. Please continue, Congressman Suarez. Number 17, sinabi nyo dito, I then respectfully told Congressman Dan Fernandez that anyone can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about DDS in 1999. Since I was not a member of the PNP at that time and I have no knowledge as to the reward system, additionally, I said that the work of policemen are noble that requires great sacrifice even without reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and our people. If I may continue, Colonel Grijaldo. At sinabi mo, Congressman Dan asked me, Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya tungkol kay Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case when I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din kami, baka ma-incriminate ako, sir. Tama po ba ito, Colonel Grijaldo? Your Honor, yes or no lang po, I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor. And let it be of record that he is continuously disrespecting this committee by refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor. And then you speak about the gospel of that was given to you by a priest, talking about honor, and which, alam mo ba kung bakit mayroong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. As simple as that. You're a police officer and you should have kasi, yun ang dito eh. Anyway, DSJJ, you can... Well, Kabanat, no? Pagkakataon niya na sana yan magsalita dyan ng katotohanan eh. Kasi pinatawag nga siya ng Quadcom. Ang problema dyan, mga kabanat, lagi niyan sinasabi, I stand by my statement on the Senate, no? Yun lang ginagamit niya eh. Yung against in self-incrimination. Yun lang laging ginagamit niya.
So, dapat kasi nagpakitang gilas na dyan eh. Medyo ako mga kabanat na sinundan ko itong hearing na ito, na itong portion na ito sa pagtatanong ni Suarez. Medyo nadidismaya ako dito kay Grijaldo mga kabanat. Kasi dapat nilabas niya yung ano dito eh, yung astig niya sana. Pagkakataon niya na sana ito at inasahan ng taong bayan na magsasalita siya dito ng talagang ano. Kasi sa Senado medyo ano siya doon eh. Kumbaga, sabi nga ni Barbers, no, ang tapang-tapang mo sa Senado, pero dito ang parang wala siyang imik. Ang ginagamit niya lang palagi itong I stand by my statement and under oath, no, sa Senado. Yun ang lagi ang mini-mention niya. Pero wala siyang sinasagot at minsan ang tinatanong sa kanya nandigan kasi sa yung sinasabi, sagot niya lang palagi, opo, yun lang. Hindi, simple lang sana yung ano eh. Kung talagang sinabi niya, opo, nilapitan ako ni ano eh. Pinuntahan talaga ako ni Dan Fernandez at nilapitan talaga ako ni ano ni Abante. Yan nga na gusto nila na suportahan ko daw, no? Kahit labag sa aking kaluban. Parang gusto nilang pilitin ako na suportahan ko yung statement ni Garma. Yun sana tapos na, no? Tapos na. Diyan mo mahayag sa taong bayan na talagang nagsasabi ka ng totoo. Pero ngayon, di ba? Puro lang siya, I stand by my statement and under oath on the Senate, no? Ano ba yung sinasabi? Parang yung incriminate, no? Self-incrimination, may ganun-ganun pa siyang nalalaman talaga, no? Medyo nakakadismaya mga kabanat, no? Nandidismaya talaga ako dyan sa birada ni Grijaldo, mga kabanat. Ang expected ko kasi, magpakita siya ng gilas dyan, no? Kasi nakakulong naman siya, kinulong naman siya, may warrant of arrest siya ng Senado, Kongreso, maaaring pagkatapos ng Congress hearing, maaaring kukulong din naman siya. Doon niya na sana binakbakan. Taong bayan yung kakampi niya dito eh, no? Taong bayan yung kakampi, sabi pa nga ni Barbers, itong Quadcom, may mandato ito ng taong bayan. So diyan mo ipakakita ko talagang kung totohanan yung sinasabi mo. Taong bayan yung kakampi niya. Nakatilibay siya, no? Nakatilibay siya, no? Kung anong nakatilibay siyang hearing na yan. Kung talagang totoo yung sinabi mo, makikita ng taong bayan na, no? O nanindigan ka lang dyan, kakampi mong taong bayan, pero sa ginagawa mo, parang daming nalalamlay dyan, mga kabanat. Hindi. Kumbaga, walang saysay yung pag-atin mo dyan. Umupo ka lang dyan, tingnan mo namang itsura niya, oh. Parang umupo lang siya dyan na parang napipisaan ng itlog. Oh, tingnan nyo, no? Umupo siya dyan sa upuan na yan, parang napisaan lang ng itlog. Walang ginawa, kundi I invoke my right against in self-incrimination. Yun lang, lagi. Invoke my right in self-incrimination. Yun lang lagi sinasabi niya, wala nang iba. So, parang sa akin, parang wala kang silbi dyan, naging punching bag ka lang dyan sa Kongreso, hindi ka nagsasagot. Diba? Useless yung pag-atin mo dyan, mga kabanat. Napahiya pa tuloy. Sinabi nga ni Barbers, tawagin mo yung mga kasama mo, no? Diba? Parang nadamay pa, no? Sana kung umating dyan si President Duterte, may kakampi ka dyan. Diba? So, kung sana, ipatawag na lang si President Duterte, no? Mati po, hindi niya pitawag. Alam naman, hindi na nila talaga ipatatawag yan. Kita mo kanina, pag sabi ni Barbers na patawag mong kaibigan mo, medyo kita mo sa kanyang mukha na parang ano siya eh, parang baka pumunta si President Duterte dito tapos ako, pag ganun, diba? So yun lang, mga kabanat, see you next video.